Kami saan hindi kakain. Ayan po, pasok po. Wow! Medyo madumi pa rin, pero at least kahit pa paano. Uy, ang ganda rin ng ano mo ah. Po, yung mga flower mo rin. Tapos dito, ito actually, itong rack na to, pang beta talaga. Eh ngayon, since nahirapan mag-import, ang ginawa naming nursery. Ito, mga anak na mismo. Opo, mga gapi. Ay, sige po. Mga gapi ho talaga yung aming, how do you say this? Strongest part namin. Oh. So dito, actually, ito yung white ribbon as, yun po. Ito, mga numbers na to, it represents kung ilan piraso na po yun. Kung ilang piraso ng hindi pa napapasama sa grow out, ilang piraso ang nayanak. Kasama na rin po yung maliliit. Same thing with the full gold. Ito lang problema sa aking ribbon. Hindi siya naglabas ng ribbon, puro ribbon jeans. Pero kaya maghahanap ako ng panibagong mga breeders na ribbon. Ina-out na ho namin yung iba dito eh. Gusto namin mag-improve. Gusto namin na hindi lang ACRT. Gusto namin na HB White Ribbon, 24K Full Gold, Purple Dragon, Cosmic Blue Ray. Ito yung sarili ko ng strain. Cosmic Blue Ray. Okay. Actually, yung ibang breeders niyan, binili na eh. Wala. Hindi ka na rin nagbebeta ngayon? Hindi na po. Kasi ang hirap po mag-import. Ang una nagturo sa akin si Sir Toper. Eh ngayon, nahihirapan ako mag-breed noon. So ginawa ko, nag-import ako. Nung nakapag-import, nasubukan ko mag-breed, mas mahirap pala. So si Beta, ang aming ginagawa kay Beta, more on reseller. Pero lahat ng nire-resell nyo, import yun? Hindi. Import din. Opo, yung iba, mostly ang aming ini-import kay Singe. Is from Jakarta. So, ito lahat itong mga to, naririto. Mga gapi na naririto. Mga gapi na island born na. Okay. Mga puro island born na po mga yan. Kaya, ito, puro mga anak, para makikita ko, after 1 month and 5 days, may kita ko na agad ko alin ang pangkal, alin pang pet grade, alin pang show grade. And then, ito yung mga goldfish namin. Nandyan yung mga tiger kirin, tapos yung mga normal na oranda lamang. Yung PKBM, actually may bumili ng PKBM namin nung isang araw eh. Lahat, as in lahat. For 800 pesos kinuha na lahat. So dito naman, pinaka-grow out ko na lang mismo. Hindi pa nga ito tapos, under renovation pa rin talaga. Kasi nung bumagyo talagang nasira halos lahat. Yan, full gold. Nandyan lang ay 4 males. Hihiwalay ko si female. Para si female ay mas madami, or rather, mas mabilis yung paglaki. Si female, pag hindi mo binubuntis lagi, or kapag hindi natutusukan ni male, edi mas nagiging, mas napapaano siya, yung nakukondisyon. So pag lumaki na yon, magiging mas mabilis magiging big mama. Pag nasundot, ang dami agad ng anak. Tapos ito, ito naman sa aking 50 gallon tank na to, ito ilalagay ko sana talaga dito, ay yung arowana. Ay, nasa niya arowana mo? Wala pa? Po. Pinag-iisipan ko. Sinet up ko muna pang arowana. Dalawa to noon. Yun nga lang, yung isa'y binubugbog. Ito yung binubugbog. Ay, nasa isa? Binenta ko na. Ay, binenta mo na rin. Magkano ang Oscar na bigay mo? Ang bigay ko lang naman dito, yung mga 300 lamang eh. Ganyan na kalaki. Pero yung may mas lalaki pa sa ganyan, mga magkano? Ang pinakamalaki ever recorded at captivity is 18 inches. So mga laki. Ganito. 18 inches. Mga ganyan. So 75 gallon tank per 1 Oscar or kahit saang isda, hindi naman talaga tunay. Kaya lang sinasabing 75 gallon tank is because mabilis magkaroon ng bioload ang malalaking isda.
Ang mga monster fishes, they tend to give a lot of bioload. Yung bioload, yung mga tae, yung mga tira-tirang pagkain. So meaning, the more bioload a fish has, the faster the pollution of the water will be. Okay. So kaya talagang kailangan water change, diba? So as long as mananatili mo yung consistent ang pagwa-water change mo, all goods na kahit nasa 50-gallon tank. Pero ito talaga, puro 5-gallon tanks. Now, tapos ko na to, pati mga ilaw. Ang nangyari dito, may mga nabili sa kanabaguhan na gustong bumili, namamahalan daw sa presyo ng mga pet shops. Hindi lang natin babanggitin. So, ang ginagawa, kung pwede daw bilhin yung aking mga tank, sabi ko, siya sige, magkano kang benta sa'yo? Sabi niya, may presyo. Babagsak ko ng 100 pesos. Baba. Kasi yung akin talaga, it's not about the money eh. It's about the happiness of your clients. Yun talaga yun. Kung makikita mong masaya ang kliyente mo at pabalik-balik sa iyo lagi, doon mo palang malalaman na mas mahalaga or mas mabigat ang kasiyahan ng isang tao kaysa doon sa perang natatanggap mo. Yun yung amin. Oh my God! Wow! So, it's not about how much you earn. It's about how many times they come back to you. Because money will always follow di ba? Pero yung kasiyahan, yung pagiging, how do you say this? Kumbaga yung satisfaction ng isang mong customer, mas mahalaga yun. So, ito naman, lalo na, actually, Kampfa to Kampfa, na female. Ito kasi female tanks ko. So, pag gusto nyo pumunta dito, nandito lahat ng females ko. Inihintay ko lang sila mangitlog. Tapos, after 3 times na mangitlog ang mga yan, i-prepare ko na. So, malalaman ko na fertile yan. Ang male lang talaga may... Ang tawag dito? Hellbeast, sir. Hellbeast. Yan ay Kampfa Zenzu. Magkano ang bigay nyo dito, boss? 300 lang. Opo. Did pa. Ang pakain naman po diyan is more on astaxanthin and yung live foods kasi female. More on protein. So, ayun. Tapos ito naman mga male, actually nag-iipon ako ngayon, may project ako yung 20 gallons, 5 ganito, 3 layered, puro 20 gallons, puro male. Yun. So, pinag-iipunan pa lamang yun, medyo mahirap pa lamang. At ayusin muna namin yun at nasira nung bagyo. So ito actually sinasabi nila hindi daw advisable pag flower horn may mga bato. Ang sinasabi nila kasi is baka daw magkaroon ng gasgas or tear yung balat or yung scales ng isda. Pero based on my experience hindi naman And more on good bacteria ang nagkakaroon diyan So basta everyday water change ng at least yung pag-siphon lang ng poops. Ayan, actually, mga goldfish yan na may kasamang guppy, na isang guppy lang. Para lamang ay may makakain yung parasites ng goldfish. Dapat talaga angelfish, pero... Iconic rascal po yan. Siguro ganito rin yung yung bibilin nyo po. Iconic rascal po yan. Yung malalaki po talaga ang ulo. Proven male ko na po yan. As in, alam ko ng male po yan. So, kapag kayo po magkaano sa mga ibang baguhan na flower horn enthusiast, malalaman nyo na male kapag walang batik sa itaas. May kita nyo sa may batok na yon, may batik. Kung gusto nyo po ng pruweba, kahit Zenzu or Kampfa, yung ganito, lalaki to? Female po yan. Female to? Kita nyo po yung dorsal niya, may itim sa itaas. Okay. Yan. Pag may itim po yan sa itaas, hindi po sinasabi ng iba yan. Kahit yan ay 1 inch pa lang kita na po yan. Kahit maliit pa lang po, kita na po yan. So, may kita nyo sa mga male na yan, wala. Male ito, yung may itim na yan, yun. So, kung gusto niyo po ng ibang pruweba, tumingin po kayo din sa gilid, may kita nyo po, lahat po yan may patik. May itim sa batok. Ayun. Yun po, malalaman nyo na female. Oof. Bagong kalaman Kuya Kim. Kuya Kim. So, ito talaga, favorite ko talaga, Zenzu. Ayan, Yan.
HRBZ. Hindi nagpapatalo to Mas malaki yung ulo nito kaysa dun kay Kuya Kay Sir Topher po. Nakita mo ba? Opo. Itong F3 VIP B5, anong ibig sabihin yan? Ito F3 or filial 3, meaning ilang beses na breed yung anak sa parents. Doon mo mapapalabas ang F3. B5 meaning batch 5, VIP meaning very important pick. Ayan. Galing. So dito naman sa Luna, Ito lalaki to. yes po. Sabi ni. Kasi nakahiwalay. Ako Kasi walang batik sa itaas. Kahit anong string po yan, Zenzu, Kamfa Zenzu, Golden Base, lahat po yan. Basta po may batik sa batok, female. Ito naman ay pinaprepare ko pa lang yan. Wala. Binili na yan Ito. Punta na tayo dito sa kanya, mga ref tab guys. So, ito po sir. Yan, ito. Ito talaga, actually hinihintay ko lang mabenta. Ito yung aking ribbon Oh, laki. na white. Yes po. Wait lang, kuha lang tayo ng... Ito ba yung white pastel? Yes po, white pastel ribbon. Laki. Wait lang pa, huliin po natin. Para makita Ay, niyo. iba. Ang laki. Pero so ito, Magkano yung trio mo na ito? 250 lang po. Paminsan 200 kapag walk-in. Malaki naman Kaya... Tsaka hindi pa ako nag-out ng pet quality. Yan. So pag naka-clear water po yan, kitang-kita po yan. Ang ganda. Wala pa pong 1 year yan. 6 months old pa lang po yan. Walang grooming whatsoever. Basta ho, Nakalagay lang siya dyan. Opo. Nung maliit pa po siya, hindi ko siya pinabuntis talaga. As in, talagang ginawa kong... Pinalaki mo muna. Opo, ginawa kong virgin talaga muna yon hanggang lumaki. Ang gusto kasi nila ay trio. Kaso, ang ginagawa ko, may freebies. So, kung may papapansin niyo po sa aking page, lagi may freebies. As in, Ay, anong page mo nga pala? Hydro Barracks lang po. Hydro Barracks. Opo, yung page ko mismo, Hydro Beta Barracks and Guppy Farm. Tapos, arin naman yung Yellow Tiger Music ko, na kinuha lang ay breeders, binigay ko naman. So, mga na to, mga juvie. Opo, juvie sizes na lang po. Pinalalaki ko na lang dyan. Ay ba? Ito naman, yung aking Purple Dragon. Yan. Ilang years ka na nag-i-start? 1 year pa lang po. Ay, wait. Opo. Same. Ito, actually wala na akong black moss ko. Ito yung MSSBT na, may mga patay. Which is normal in guppy breeding. Magkakaroon ka ng patay. Ito kasi, hindi napapabayaan ko na to Kaya medyo nahihirapan. Tapos ito naman sa 24K full gold. Binili na rin si Ribbon. Wala nang tinira. Ito ang wala rin ako Yung full gold. Full gold. Binibili kasi. Kasi Magkano yung ganito nyo? 300 lang po. 300 dapat? Apo. Okay. So dito naman sa Cosmic Blu-ray, ito yung sarili kong strain. Stable na po yan, don't worry. Sariling strain parang mo lang, crossbreed mo? Opo, galing kal ng mga iba't ibang lahi, ng iba't ibang strain. Ganda. Tapos, ang pinipili ko lamang ay yung magaganda ang form. Ang ganda nga nito. Form pattern yan po. Yan, flower horn. Ikaw na ganun nito? Opo, last batch na po yan. Ikaw ang nag-breed nito? Yes po. Wow, galing mo. Yan na po ang last. Magkano yung ganyan kaliliit? 150 lang po. Ganyan Baka siguro ganyan din kalaki yung... Hindi po, mas maliit dapat ang 150. Pero yan ay 150 ko lang binibenta. Ay, ito yung kakukuha ko din sa kay Kuya. Ang Sarto dami ka. kong ano dito. Ang daming anak agad. Pag-alaga po talaga. Problema lang, yung sa akin, mas gusto ko talaga yung konti. Mas gusto ko yung madami talaga agad para madami mga anak. Pero habang natagal ka, mas gusto mo yung trio o kaya yung apatan lang. Kasi
over time, dadami din yan eh. Kapag dami ng breeder, dami ng anak, may hirapan ka magbantay. Hindi ka makakapagkaling agad, hindi mo makikita yung quality kasi sa sobrang dami, iisipin mo, ang dami niyan, benta ko na lang mura, di ba? Napakadali naman magbenta ng mura. Ang problema doon, paano mo mapapanatili yung quality ng isda? So, ginagawa ko, pagkakaanak, hiwalay, pag lumaki na to at nakakailang inbreeding na ako dyan, siyempre, ang mga guppies, magkakapatid yan eh, pag binili mo sa isang breeder. So, bibili ako sa ibang breeder, tapos idadalhin ko dito para yung genes ay hindi magkatugma. So, ibang strain, ibang genes, pero same strain. So, yun boss. Maraming salamat. Thank you po, sir. Mauna na ako. Okay. So, kung may kailangan lang kayo, punta niyo lang po, chat niyo lang ako. Alam niyo naman ang aking Facebook. Tsaka yung number mo pala, ililink ko na lang. Sige. So, 0905-377-1039. Globe po yan. Thank you. So, yun guys. Kontakin nyo na si Kuya. Pwede naman chat na lang sa Facebook. Mas active naman ako doon. Thank you.